Andrews created different and exciting feelings at hindi tumutol si Kisses nang hawakan siya nito sa mga balikat at paharapin dito. He kissed her eyelids, the tip of her nose, the corners of her mouth, softly, so softly until she felt her insides begin to melt. Her head fell back as his mouth moved to her throat and neck, and fire ran like quicksilver through her veins. His kisses changed gradually from gentle pleasure to urgent need, and still she did not stop him. Ibinilong nito ang pangalan niya against her mouth, deep, emotional hunger in his voice. Andrews, I think. But there was no stopping him. She felt mindless with pleasure, pero kailangan niya itong patigilin sa ginagawa. It was imperative. Before she knew it, they would end up in bed and he would be using her body to gratify his own needs. At ayaw niya ng ganun. She wanted him to take her only in love. Andrews, please. Kisses, don't stop me now. Don't fight me. Bulong nito. Bahagyang tinulak niya ito palayo sa kanya. I'm not yet ready for anything like this. Huminga ito ng marahas. So you keep telling me and so you keep telling yourself, but it's not true. Your time for mourning for Carlo has come to an end, Kisses. Asawa na kita ngayon in-expect. Pero nangako ka sa akin, Andrews. Sinabi mo na handa ka maghintay. I know what I promised, pero hindi ko na-realize kung gaano ka kahirap iyon. Paangil na sabi nito. Hell, Kisses, you're my wife and I want you. And you want me to, so don't try to deny it. Nagsigalaw ang muscle sa mga panga nito. Napayoko siya at napailing. Ngunit walang katagang lumabas mula sa kanyang bibig. Inilayo na nito ng tuluyan ang sarili sa kanya. Naglagay ito ng malaking distansya sa pagitan nila. I do know your problems, Kisses. Sabi nito nang muli siya mag-angat ng mukha. It's Carlo. Pero naman, Kisses, I refuse to have come him between us. Inirespeto kung pagmamahal mo sa kanya pero bahagi na siya ng nakaraan mo. At ako, I am our present and your future at kailangan kita. Kailangan siya nito. That was in a nutshell. He needed her but he didn't love her. Itinago niya ang lungkot sa kanyang tingin na muli siya magsalita. Matutulog na ako. Ani ang hindi na hinintay na tumugon ito. Patakbo na siyang lumabas ng kusina. Hindi siya nagtagal sa loob ng kanyang kwarto, bumukas ang pinto niyon at inilawa si Andrews. May dala itong isang basong gatas. Inumin mo muna ito bago ka matulog. Formal na sa amin ito. Tinanggap niya iyon. Salamat. Napatitig ito na matagal sa kanya bago nagsalita. I am sorry for what I did, Kisses. Promise, hindi ko na ulitin ang ginawa ko kanina unless you're ready. Salamat. Nang makalabas na ito ng kwarto, saka siya napatulala. Nakaramdam siya ng guilt para sa asawa, pero binaliwala na lang niya iyon. Kinabukasan, isang masiglang Andrews na napasukan niya sa komedor. Morning, Kisses. Bati nito. I'm cooking. Bacon? Yes, halika. Tulungan mo na ako magkain. Okay. Masiglang nag-almusal na sila na para bang wala nangyari rin na nagdaang gabi. Bumiyahe patungong Maynila si Andrews dahil kailangan nitong dumalo sa general meeting sa main branch ng SSM. Hindi maganda ang pakiramdam ni Kisses pero hindi niya pinapahalata sa asawa dahil baka maisipan nito na wag nang ituloy ang biyahe. Total naman uuwi na rin ito kinagabihan. Nirentahan itong chopper na pag-aari ng isang kakilala nito. Yun ang susundot maghahati dito sa Bacolod at sa Maynila. Lalong lumala ang pakiramdam niya na nagdang hapon. Nilalagnat na siya kaya may nabuti niyang humiga na lang sa kama. Matagal bago siya nakatulog. Sa muling pagdilat ng mga mata niya, ang una na bungaran niya ay ang nakangiting mukha ni Andrews. Hi, honey. Honey, ang sarap sa tenga. Kadarating mo lang? Yes, napakaluto ito. Okay ka lang ba? Di naman itong pisngin niya. Bahagya pa itong napaigtad ng halos mapaso sa init ng balat niya. Di naman rin ito ang kanyang noo. Ang taas ng lagnat mo ha. Lalo niyang siniksik ang katawan sa malaking unan na nasa tabi niya. Hinila rin niya na makapalakumot hanggang sa itaas ng kanyang leeg. Pagkatapos napapikit siya. Damn! Dadaling kita sa doktor. Tumayo na ito. No, please. Huwag kang umalis, Andrews. Halos maghisteryang pigil niya rito. I won't, pero may lagnat ka. Dadaling kita sa ospital. Umiling siya at napapikit. Wag na. Lagnat lang naman to eh. I hate going to hospitals. Lalo sumasama ang pakiramdam ko. Just don't leave me here, please. Napabugay ito ng hangin at saka muling umupo sa gilid ng kama. Okay, hindi ako aalis. Napangiti siya. Hug me, will you? Tumalima naman agad ito. Humiga ito sa tabi niya at saka niyakap siya sa bewang. Giniginaw ako. Kumain ka na ba? Pasado 9:00 na. Hindi pa. Hindi naman ako nagugutom eh. Igagawa kita ng soup. Later, just hug me. It feels so good.
Kinabig siya nito at kinulong sa matipunong dibdib nito. Hindi nagtagal nakatulog na ulit siya kinamagahan na nang magising. Nag-iisa na lang siya sa kanyang kwarto. Ramdam pa rin niya ang pamimigat ng buong katawan niya. Mainit pa rin ang kanyang leeg at noo. Maya-maya, bumukas ang pinong ng kwarto at pumasok doon si Andrews. May dala itong breakfast tray. Ngunit umiti ito sa kanya at kinilig siya. Kailangan mo munang kumain bago uminom ng gamot para may laman ang tiyan mo. Sabi nito habang inilalapag ang tray. Tumango siya. Yes, Doc. Umupo ito sa gilid ng kama at nilagay ang isang malaking unan sa tapat ng headboard. Sumandal ka muna dito para makakain ka ng maayos. Nangihina pa rin ang katawan niya nang bumangon at tumalima sa sinabi nito. Nakaalala ito sa kanya. Sinangag, daing na bangus na may sasawang kamatis at beef tapa ang pagkain nilagay nito sa plato niya. Diligdagan pa nito ng 2 piraso ng steamed hotdogs iyon. Okay na ba sa itong niluto ko? Ngilitian niya ito. Okay naman, para akong bibitayin. Umisi lamang ito. Bibitayin talaga kita kapag nagkasakit ka pa uli. Now open your mouth at susubukan kita. Tumalima naman siya. Tuwing sinusubukan siya ni Andrews, titig na titig ito sa mukha niya at matyagang hinihintay na maubos niya ang laman ng kanyang bibig bago ulit siya subuan. Pagkatapos siyang pakainin, pinainom siya nito ng tubig at biogesic para sa lagnat. Yan daw ang safe para sa buntis, sabi nito. Magpahinga ka na ulit, mahirap na. Kapag nilagnat ka pa ulit, hindi na pwedeng hindi ka tatakbo sa ospital. Tumango siya. Just yell kapag kailangan mo ko, okay? Tumango ulit siya. Patungo nito sa pinto, bitbit ang tray nang tawagin niya ito. Andrews, lumingon ito sa kanya. Yes? Thanks for taking care of me, for everything. Madramang sabi niya. Hormone siguro yan. Nakangising sabi nito. Pagbigyan mo na ako, bihira lang naman ako mag-emote. Ngumiti ito at binalikat siya. Sa kakalintalan ng halik ang kanyang noo. Thank you rin. Anito sa kadire-diretsong lumabas ng kwarto. Inasikaso siya nito buong maghapon. Hindi na nito pumasok sa opisina. Halos hindi rin ito lumalabas sa kanyang kwarto. Ito ang matyagang nagpupunas na basang bimpo na may alcohol sa katawan niya at inaalalayan siya kapag nagtutungo siya sa banyo. Kapag kakain na, binabantayan pa rin siya nito at sinisigurong sapat ang kinain niya. Matigas pa rin ang ulo niya at ayaw magpadala sa ospital. Ang lahat ng mga iyon nagdudulot ng labis-labis na tuwa sa kanyang dibdib. Nang dulutan siya nito ng merienda noong 4:00 ng hapon, kinain ulit siya nito ng body temperature. Nasiyahan nito at sinabing wala na nga talaga siyang lagnat. Pasado 10:00 ng gabi nang pumasok ulit ito sa kanyang kwarto. May dalang isang basong warm milk. Tinanggap niya yun at agad ininom. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya nang mupo ito sa gilid ng kama. Ginitian niya ito. Okay na, parang di ako nagkasakit. Magaling ang doktor kong nurse ko. Gwapo pa. Gusto sana niyang idugtong. And you're the best patient. Pabiruling tugon nito. Sumamba ito sa kama. Kinabig siya nito at pinasandal sa matipunong dibdib nito. Close your eyes and sleep. Ihehele kita. Napahagikik siya bago sinunod ang utos nito. Magaan ang pakiramdam ni Kisses kinabukasan. Tamang-tamang dumalaw sa kanyang ama. Kagagaling lang nito sa pangangampanya sa kabilang baryo. Kamusta naman ang buhay may asawa? Nakangiting tanong nito. Okay naman pa, tugon niya. 1 week na lang at eleksyon na. Right, I think magkakaroon tayo ng advance victory party 2 days from now. Advance victory party? Yes, ang sabi ni Attorney Lacson, kakasunan ng korte si Mayor Santiago kasabay na disqualification niya sa pagtakbo bilang mayor. Napapalakpak siya. That's good news pa? And next week another victory na naman dahil siyak na panalo na niyo. Yes, anak. Hinintay pa nito ang pag-uwi ni Andrews. Nagsalusalo sila sa dinner sa mismong si Kisses na naghanda. Masaya siya dahil nakikita niya ang matinding kaligayahan sa mukha ng kanyang ama. Kung hindi lang magkahiwalay ang kwartong inuokupan nila ni Andrews, baka nga nahiling na niya sa kanyang ama na doon na ito matulog. Nang ihatid niya ito sa labas ng gate, parang ayaw pa rin niyang bumitaw sa pagkakakapit sa braso nito. She felt odd. O bakit? Natatawang tanong nito na makitang naiiyak siya. Namimiss ko kasi kayo pa. Lalo itong tumawa. Lagi naman tayo nagkikita, hindi ba? Oo nga, pero namimiss ko yung bonding nating dalawa. Yung tayong dalawa lang. Busy lang ako sa pangampanya. Don't worry, pagkatapos ng eleksyon, mag-out of town tayo na Andrews. Kung gusto mo, bumalik tayo sa Tita Charmaine mo sa Sydney. Yay! Parang batang pumalakpak pa siya. Tuluyan na itong nagpaalam sa kanya. Ngunit wala pang kalahating oras na nakakalis ito, nakatanggap na siya ng tawag mula kay Yaya Lourdes. Humagulhol ito kaya't binundol na matinding kaba ang dibdib niya.
Yaya, bakit? Ang papa mo. Halos malaglag ang puso niya nang banggitin nito ang kanyang ama. Napalapit si Andrew sa kanya. Inabot niya ang cellphone niya rito. Ikaw nang kumuusap kay Yaya. Tinanggap ito iyon. Hello, Yaya. Ano nangyari? Pigil ni Kisses ang kanyang paghinga. Nung makita niyang nanlaki ang mga mata ng asawa, habang nakikinig sa kabilang linya, halos tumigil ng tuluyan sa pagtibok ang kanyang puso. Napanunok ito ng sunod-sunod bago na ibaba ang cellphone at napatitig sa kanya. Then he hugged her tightly. What happened? Anong sabi ni Yaya Lourdes? Matagal bago ito nakasagot. He is gone. Nanginig ang buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas mula sa bibig niya. 3 araw na nakamuro lang ang manikesa sa bahay nila. Pero tulala pa rin siya. Hindi pa rin niya matanggap na wala ng kanyang ama. Kaya pala parang kakaibang pakiramdam niya sa kanyang ama nung gabing iyon. Yun pala yun ang huli nilang pagkikita. Na makauwi ito sa bahay nila, pinapatukan ng armas ang kotse nito. Ilang tama sa leeg at dibdib ang kinamatay nito. Nahuli rin agad ng mga otoridad ang sasakyan ng mga suspect dahil ang mga sandaling iyon eksakto nagre-ronda ang mga barangay tanod. Ang prime suspect walang iba kundi si Mayor Lucas Santiago mismo. Di umano sakay ito mismo ng kotseng ginamit sa pananambang sa kanyang ama, kasamang 3 bodyguards nito. That same night, nakulong si Mayor Santiago, nasampahan ng maraming kaso. Hindi humihiwalay sa tabi niya si Andrews. Palagi itong nakalalay sa kanya. Maging sina Cecilia, Sandro at Shena nakadarating lang galing Maynila noong nakaraang araw ay hindi siya hinihiwalayan. Kisses mag-lunch na tayo. Saluhan natin si na mommy. Umiling siya. Nasa tabi pa rin siya ng kabaong ng kanyang ama. Kisses makakasama sa baby natin ang ginagawa mo. Ilang araw ka nang di kumakain ng maayos. Puro tubig at biskwit lang nilalaman mo sa tiyan mo. Napakagatlabi siya. Hindi ko manunok ang pagkain, Andrews. Ang sakit. Bakit nangyayari sa akin ng mga ganitong bagay? Galit ba ang Diyos sa akin? Niyakap siya nito na mahigpit. Don't say that, please. Darating na mga tiyahin mo mula Australia bukas. Sinabi ko na kay Sandra siya na lang sumundo sa kanila sa airport. Kisses kahit wala na si Papa. Naririto pa naman ako. Sina Mommy, Sandra at Shena. Pati yung mga tiyahin at pinsan mo. Lalong-lalo na ang baby natin. Napakagulhol na lamang siya. 1 linggong ibinuro lang ang ama ni Kisses bago ito inihatid sa huling hantungan. Walang tigil sa kaiyak si Kisses kahit na nung magsiuwi na sila mula Memorial Park. Nakaalalay pa rin si Andrew sa kanya. Doon pa rin sila natutulog sa kanilang bahay. Ang pamilya ni Andrew sa nagstay sa townhouse ito. Gaya ng mga nagdaang gabi, kasama pa rin niyang asawa sa kwarto niya noong dalaga pa siya. Tumabi si Andrew sa kanya sa kama at niyakap siya. Matulog ka na. Bulong nito habang hinahaplos ang likod niya. I'm just here. Dala na rin siguro ng pagod sa nakalipas na mga araw, nakatulog agad siya. Yaka pa rin siya ng kanyang asawa. Madaling araw na magising siyang kakaiba ang pakiramdam niya. Parang basang-basa ang ibang bahagi ng kanyang katawan at hindi niya maigalaw ng maayos sa mga hita niya dahil sa matinding kirot sa pagitan ng mga iyon. Nang bumangon siya at makapa ang likido sa kanyang mga hita, napahumindig siya at mabilis na pumapanaog mula sa kama. Sinindihan niya ang lampshade. Nashock siya dahil nakita niya ang mapula-pulong dugo sa kanyang mga hita, pati sa puting bedsheet. Diyos ko! Bulalas niya. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Andrews! Tawag niya sa asawang himbing na himbing sa pagkakatulog. Naramdaman na niya ang pangalog ng kanyang mga tuhod at ang pangihina ng buong katawan niya pero nagawa pa rin niyang lapitan at yugyugin ito sa balikat. Andrews, gumising ka! Dumilat ito. Mabilis na napabalikos ito na makitang nakatayo siya. Kisses? Bago pa siya nakasagot, tuloy na siya bumagsak sa sahig, pinanawan ng ulirat. Sa pagdilat ni Kisses, ang unang nabungaran niya ay ang nag-aalalang mukha ni Andrews. Thank God na nagkamalay ka na. Alito sabay gagap ng mga kamay niya. Dila nito ang mga iyon sa tapat ng mga labi nito at hinalikan. Kamusta ang pakiramdam mo? Naalala niya ang pagdurugo niya. Mabilis na binilik niya ang paningin dito. Ano nangyari? Dinugo ako at napatungo ito at sa muling pag-angat ng mukha nito ay tila maiiyak ito. We lost our baby, honey. Sa narinig, napakagulhol siya. Niyakap siya nito na mahigpit. It's gonna be okay, Kisses. It's gonna be okay. Ang baby ko. Ang baby ko. Patuloy siya sa pag-iyak. Kapag may lumapit na nurse sa kanila. Excuse me, sir. I-check ko lang po yung muna si ma'am. Napilitang tumayo si Andrews. Doon lang ako sa labas, honey. Hindi siya tumugon. 2 araw na confined si Kisses sa ospital. Nang ilabas na siya kasama ni Andrews ang tita Charmaine niya.
Ang isa pang tiyahin niyang si Norla bumiyahe pabalik sa Australia na nagdaang gabi dahil may trabaho ito at ilang araw lang ang leave na nakuha nito. Magkatabi sila ng tita Charmaine niya sa passenger seat ng sasakyan. Hawak nito ang kamay niya. Cheer up, kisses. Hindi lang siguro para sa inyo ni Andrews ang baby na yun. Bata ka pa, masusundan pa yun ng maraming babies. Pero tita, bakit ganun? Nawala si Papa tapos nawala rin ang baby ko. Parang noon kina Mama at Carlo pakiramdam ko. Galit ang Diyos sa akin. May plano siya, kisses. Hindi natin dapat questionin ng mga ganyang bagay. Sinabi ko na kay Andres na sabay ka na rin dumiretso. Doon muna kayo para hindi ka nalulungkot na mag-isa sa townhouse ninyo. Tsaka para makasama kita ng 3 pang araw bago ako bumalik sa Australia. Na makarating sila sa bahay, nagkasarili sila ni Andres sa kwarto niya. Hindi na muna ako papasok sa opisina para lagi kami kasama rito. Gusto ko muna magpagaling ka ng tuluyan. Tumawag si Mami kanina. Nalungkot siya sa nangyari sa baby natin. She suggested na pumunta muna tayo sa Manila para magbakasyon, hoping na kahit papaano makalimot tayo sa nangyari. At least doon masaya dahil naroon sina Sandro at Senna pati si Jacob. Yun nga rin ang gusto ko eh. Hindi tayo dapat baka sigurong safe ng lahat dito sa Bacolod. Baka makaisip pa ulit na hindi maganda mga Santiago. Lalo pat nakulong na si Mayor. Baka... Umiling ito at pinilig ang ulo. No, I don't want to think about that. Basta ang gusto ko masigurong safe ka. Sa Maynila muna tayo. Pumayag siya. Kaya't sa araw ng pagluwas sa Maynila ng tita Charmaine niya, para tumulak patungo Sydney kasama na sila nito. Tatawag ako palagi sa'yo. Sabi ng tiyahin niya bago ito pumasok sa loob ng airport. Nang ihatid nila ito sa araw ng flight nito. Please tita, sabi niya. And promise me next month kayo ni Andrews ang papasyal sa Sydney. Sure yon tita, tugon ni Andrews. Gusto ko kasi makarecover agad si Kesa sa nangyari. Huwag na huwag mong bababayaan ang pamangkin ko, Andrews. Opo, tita. Kahit pa paano naaaliw si Kisses at medyo nakakalimutan, ang masaklap na sinapit ng ama at ng baby niya nang tumira sila sa bahay ni Andrews sa Alabang. Naging close pa sila lalo ni Mama Celia at ni Shena. Madalas nakakalaro din niya si Jacob sa maluwag na bakuran ng bahay. Paminsan-minsan lang pumupunta sa office ng SSM sa Makati si Andrews. Usually kapag may importante lang itong inaasikaso roon. Si Sandro na ang abala sa pamamahala roon. Sa study nilang nagtatrabaho si Andrews at madalas, kausap ang mga tauhan nito sa SSM sa Bacolod. Isang bond din sila roon. Bukod sa trabaho, inasikaso rin ni Andrews ang mga dokumento nila para sa pagdalo sa tita Charmaine niya sa Australia. Isang araw may dumating na bisita sa mansyon na isang magandang babaeng nasa late 20s ang edad. Dahil wala nang hapong iyon si Andrews, si Mama Cecilia ang nag-entertain sa bisita na si Andrews daw ang sadya. Brittany, this is Kisses, ang asawa ni Andrews. Pakilala ni Mama Cecilia. Kesa si Brittany, panganay na kapatid ni Lorraine. Pilit ang ngiti ni Brittany. Hello, Kisses. Hi, Brittany. Saglit na nakipagkwentuhan sa rito. Isa pa itong flight attendant. Pero napansin niyang parang peking kasiyahan sa mukha ni Brittany habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Nang dulutan nito ng katulong na merienda, nagpaalam na siya. Nagtungo siya sa bakuran at nakita niya roon ang mag-inang Shena at Jacob. Bakit nandito kayo sa labas? Tanong niya kay Shena. Umuwi ito. Hindi ko kaklose ang babaeng yun. Ha? Bakit? Ngumuso ito sa may buga ng hangin bago napatitig sa kanya. Hindi maganda ang ugali ni Brittany, Kisses. Ayoko sana sabihin to sa'yo pero mas mabuti na rin na malaman nyo para hindi mo alam ang gagawin mo in case. Pero huwag mong sasabihin kay Andrews na sinabi ko, okay? Tumango siya kahit kinakabahan. Sige, ano ba yun? Si Brittany kasi una naging girlfriend ni Andrews noon bago si Lorraine. Nung maging boyfriend na si Andrews at Lorraine, pilit na pinaghiwalay ni Brittany ang dalawa. Siniraan pa nga ng gagawin ng sariling kapatid para lang makuha ulit si Andrews eh. Pati nga si Sandro, hindi gustong ugali ng Brittany na yan. Kaya mula noon di na rin ako nakipaglapit dyan. Nung nasa Bacolod si Andrews, hindi ko na rin nakipagkita sa babaeng yan. Nakapagtataka na ngayon nagpakita siya. Baka nabalitaan niyang narito ulit sa Maynila ang asawa mo. Kaya ingat ka, Kisses ha. Nabahala siya sa narinig. Magiging threat ba si Brittany sa pagkasama ni Andrews? Wag naman sana. Naidasal niya. Isang desisyon na nabuo sa isip niya. Kailangan niya ipaalam kay Andrews ang tukol sa damdamin niya para dito. Bahala na. Nais sa loob niya. Baka kapag naipagtapat na niya nararamdaman sa kanyang asawa, makatulong iyon upang hindi na ito maakit pa sa ibang babae. Lalo tigit sa isang magandang sosyalera katulad ni Brittany. Mabilis na nag-shower si Kisses pagpasok na ni Andrews sa kwarto. Pinili niyang isuot ang kanyang sexy night dress. Napasipol ito na makita siya paglabas ng banyo. Nakangiting lumapit siya rito at saka umupo sa tabi nito sa gilid ng kama.
I like that smile, sabi nito. It's like, tinaasan niya ito ng isang kilay. Like what? Malambing na tanong niya. It's like you're flirting with me. Tumawa siya ng mabini. Right. Namilog ang mga mata nito. Anong sinabi mo? Sabi ko, right. Yes, I'm flirting with you. Nakakatawa. Asawa na kita and yet. Napalunok ito at saka habol ang hininga nagsalita. Ibig sabihin niya na ready ka na sa akin? Isang banayad ang itintinagon niya sa tanong nito. Mabilis na hindi siya nito palapit sa katawan nito at agad hinalikan ang kanyang pisngi, patungo sa kanyang tenga, patungo sa kanyang mga labi. Her heartbeat quickened convulsively and the room whirled as her breathing became slow and tortured. She wanted him so much. Palagi niyang ini-imagine ang mga sandaling iyon. Nanginginig ang mga kamay niya nang pumulupot ang mga iyon sa katawan nito. Saglit na napatigil ito sa ginagawa at saka inapuhap ang kanyang mga mata. Nang walang pagtutol sa mukha niya, he kissed her again. God, you're so beautiful. Marahas na bulong nito. So soft and warm and sweet. Napangiti siya habang yakap pa rin ito. Patuloy lang ito sa paghalik sa kanya. Searching out with his hands and his lips and his tongue its intimate, sweetly smelling curve. God kisses, sambit nito. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Nang kumibabaw ito sa kanya, hindi nito hihiwalay ng tingin ng kanyang mukha. And she felt a wonderful, magical upsurge of her senses as she welcomed him into her. Humupa ang init ng kanilang mga katawan. They laid quietly in each other's arms. May ngiti sa mga labi ni Kisses. It felt right now here beside him. This was where she belonged. This was where she wanted to stay forever. Sa palagay niya yun ang tamang pagkakataon para sabihin niya kay Andrews na mahal niya ito. Pero bago pa niya naibuk ang bibig, naramdaman niya na dinadama na isang kamay nito ang kanyang dibdib. Napaharap siya dito at nasa lubong niya ang ngiti sa gwapong mukha nito. I want you again, Kisses. Deklara nito sa medyo paos sa tinig. Bago pa siya nakatugon na idantay na nito ang isang hita sa kanyang katawan. This time, tumagal ang pagniniig nila. Kaya pagkatapos mabilis sila nakatulog. For the first time since her parents and baby's death, Kisses fell into a deep sleep at nanaginip siya. Ang papa niya pati na si Carlo. Nakaupo sa balkonahe sa bahay nilang dalawa. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Larawan ng kaligayahan ng mukha ng mga ito. Umupo siya sa gitna ng dalawang lalaki at unang tinignan ng kanyang ama. Bakit masaya ka yata ngayon, Papa? Dahil hindi ka nagkamali sa lalaking pinakasalan mo. Andrews is a nice man, anak. Bago pa siya nakatugon, nagsalita na rin si Carlo. Tama ang papa mo, Kisses. Happy ako na kahit wala na ako nariyan si Andrews para sa'yo. Tumulo ng luha niya at saka napayakap dito. Then he kissed her. A tender kiss that was a goodbye and a thank you for all the happy years. Kisses woke up feeling more at peace with herself than she had in a long time. Nang dumilat siya, nakita niya ang mukha ni Andrews, fully dressed, looking down at her. She smiled sleepily and held her hand pero inignoran nito iyon. Bumangon ka na. Matabang ang tinig na sabi nito. Natigilan siya at napakunotoo, feeling some of the happiness drain out of her. Is there something wrong? Why should there be? Napalunok siya. Hindi ko na ba na-please na nangyari last night? Hindi ito tumugon. Tumalikod na lang ito tinungo ang pinto. Natitigilang napatitig na lamang siya sa pinto nilabasan nito. Did he regret last night? Hindi ba ito nasatisfy sa kanya? Tinago niya ang lungkot sa dibdib niya sa harap ng pamilya ni Andrews. Naghintay siya sa pagdating ng kanyang asawa pero dumating ang oras ng hapunan. Hindi ito dumating. Hindi man lang ito tumawag sa kanya para sabing gagabihin ito ng uwi. Nang dumating si Sandro mula opisina, gusto niyang talungin ang kanyang bayaw kung nagpaiwan sa opisina si Andrews. Pero hindi nagawa dahil magtatanong ang mga ito at mahihirapan pa siya magpaliwanag. Nang pumasok siya sa kwarto nila mag-asawa, pumeso siya sa bintana at mula roon tinanaw niya ang gate. Naghintay siya na mahigit isang oras pero wala pa rin siya nakita ni anino ng kotse nito. Naalala niya si Brittany. Kinabahan siya. Posible kaya nakipagkita si Andrews sa babaeng yon? Wag naman sana. Nagising si Kisses na mabukas ang pinto ng kwarto. Bumangon agad siya at nilapitan si Andrews. Pero tinignan lang siya nito ng masama. Kumain ka na ba? Maghahanda ako ng pagkain mo. Tapos na. Matabang na tugon nito. He looked tired. Lines of strain on his face that had not been there yesterday. And a blank expression in his eyes. Bad day ba? Anong problema, Andrews? It's no longer any of your business, Kisses. Matalas ang tono nito. Tila humihiwa sa ugat niya ang parang kutsilyo. Dahilan upang mapangiwisi at mapaatras. Ano nagawa niya para tatuhin siya nito ng ganon? Noon lang niya naranasan iyon mula dito. Bumuntong hininga siya. I realized that, sabi na lang niya.
Pero bilang asawa mo, interesado ako malaman ano man ang dahilan ng kinalalagyan mo at pinagkakaganyan mo ngayon. Gusto kong malaman kung ano nagawa ko that made you feel like this. Last night makes no difference to how I feel now. Putol ito sa nais pa niyang sabihin. Nasasaktan talaga siya ng sobra sa pinapakita nito sa kanya. Pero pinipigilan lang niya ang sarili para hindi siya mapaiyak sa harap nito. Hindi ka ba nasatisfy kagabi, Andrews? Tumawa ito ng mapakla. Sa tingin ko ako ang dapat magtanong ng ganyan sa'yo, Kisses. Hindi ba kita nasatisfy last night? At kailangan mo ba isang Carlo para lang masiyahan ka, ha? Natigalgal siya at lumalim ng todo ang pagkakakunot ng noo. Ano bang sinasabi mo dyan? As if you don't know. Galit na sabi nito. Itinatanggi mo bang naisip mong yumaang boyfriend mo habang akong kaulayaw mo? That he mentally replaced me in your arms. Was it him all along you were thinking of habang nakikipagtalik ka sa akin kagabi? What the hell do you think I felt when you lay in my arms afterwards and called out his name? Diyos ko, sambit niya, sabay tutok ng bibig. Now it made sense. Nananaginip lang ako kagabi, Andrews. Yun lang yun. Napanaginipan ko sina Papa at Carlo. Nasa balkon daw ng bahay. Sinabi ni Papa na happy sila dahil ikaw ang asawa ko. Si Carlo happy rin siya. If I mentioned his name, I was not aware of it. At yun nangyari sa atin kagabi, it was the most wonderful night of my life, Andrews. Yun ay dahil mahal kita. Napamang ito sabay hawak sa magkabilang balikat niya. What did you say? Sabihin mo nga ulit, Kisses. Alin ba doon na ang nangyari? The last one. Oo. Mahal kita, Andrews. Yun ba? Pagrak na tumawa siya. I love you, silly. You love me? You honestly love me, is that what you're saying? Tumango siya. At si Carlo? Mananatili siya sa isang bahagi ng puso ko, Andrews. Pero ikaw mamahalin ko habang buhay. I love you so much, Andrews. Alam kong mahal na kita bago mo pa man ako niyaya magpakasal. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil wala ka namang binabanggit sa akin na mahal mo ako. Kaya hindi rin ako pumayag na tumabi sa'yo dahil ang gusto ko sana, saka na lang kapag sinabi mong mahal mo ako. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Yumuyog ang magkabilang balikat ito na parang umiiyak ito. Pero bakit ito iiyak? Why should her confession have such a devastating effect? Andrews, hinawakan ito sa balikat at naramdaman niya ang bahagyang pagpitlag nito and would have backed away if the next second he hadn't swung upright at mabilis siyang niyakap na sobrang higpit. This is the happiest day of my life. May emosyong pahayag nito. Oh, Kisses, hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Nanginig ang mga daliri niya ng hawakan ng mukha nito para pagtagpuin ang kanilang mga mata. Naniniwala ka na ngayon na mahal talaga kita? Masuyong tanong niya. Oo, naniniwala na. Nakangiting tugon nito. At dapat ko sigurong sabihin sa'yo na mas mahal kita kaysa dun sa anumang nadarama ko para kay Carlo. Bahala ka na kung paniniwalaan mo. Napasingap ito't muli siyang kinabig para yakapin na mahigpit. Let me love you, Andrews, sabi pa niya. Hindi na niya napigilan pa ang sarili. Tumulo na ang mga luha niya. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal o kung hindi mo pa ako mahal. Wala akong pakialam kung hanggang ngayon, mahal mo pa rin ang mayapang asawa mo. It doesn't matter. Mahal na kita bago tayo nagpakasal. Putol ito sa pagsalita niya. At natuwa ako dahil binanggit ni Mommy sa harap mo tungkol sa kasal. Pinilabas ko na lang na kunwari ginawa ko yun dahil sa kagustuhan ni Mommy. Pero may plano na talaga akong yayain ka magpakasal bago pa man dumating si Mommy doon. Natutorpe lang ako dahil nag-worry ako na baka tanggihan mo ako. Baka hindi ko makayang sakit kapag nangyari yun. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Mahal din siya ni Andrews. Napuno ng kaligayahan ng dibdib niya. God, mahal mo pala ako. Kung sinabi mo ba agad na mahal mo ko, nung iayain mo ako magpakasal, hindi na natin pinirapan pa mga sarili natin? Gosh, we're so silly. Napangiti ako. Ako yung tipo na hindi mahilig magsabi ng I love you. Para sa akin, action speaks louder than words. You have to remember that. Pagkasabi niyo, niyakap ulit siya nito na mahigpit. Niyakap din niya ito na mahigpit. Akala ko nakita na kayo ni Brittany. Pabulong na sabi niya. Inilayo nito ang sarili sa kanya. Brittany? At bakit mo naman naisip yun? I don't care about that girl. Kanina umaga tumawag siya sa office. Gusto niya makita kami pero sinupalpal ko siya. Wala na akong dahilan para magkita kami. Sinabi ko rin na wag na siyang pupunta dito sa bahay. Kahit pa siguro hindi tayo nagkaayos ngayon, hindi pa rin ako titingin sa ibang babae, Kisses. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Parang gusto kong himatayin. Biro niya. Yumuko ito and claimed her lips hungrily. Artificial resuscitation daw yon ayon dito. Pagkatapos makapagtong hiningang halik na iyon. At bago matapos ang taon, nagsilang si Kisses nang hindi lang isa, kundi 3 malulusog na lalaking sanggol. Iba ka talaga, Sanfords. Sharpshooter ka pala.
Pabirong wika ni Sandro at napuno ng tawanan ang kwarto ng ospital na kinaroroonan nila Kisses at ng triplets. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Andreos at Kisses. Hanggang sa muli, salamat po.